Na masasabi mo, Tay, sa mga taong nagsasabi na matigas daw yung dibdib nyo, puso nyo kasi pinabayaan mo daw yung kapatid mo? Hindi ko pinabayaan, sir. Kung pinabayaan ko, namatay na, sir. Sabihin mo sa kanila. Kahit sa Ilocano, Tay, para explain mo yung side mo po. Ay, hindi ko pinabayaan yung kapatid kong si Oliver. Talagang pinapakain ko naman. Yun nga lang, kulang sa pinansyal na ibibigay ko sa kanya. Kung yun lang ang may bigay, yun talaga. Mahirap lang naman ako. Kung hindi ako magtrabaho, hindi kami kakain. At saka mga kababayan, sa kawalan, kahirapan, si tatay ay hirap talaga. Hindi rin siya nakapag-aral, mga kababayan. Pero natapos ka rin ng grade 6 tayo, no? Grade 6 lang, sir. Oo. Hindi tayo, huwag mong nilalang. Yun ay nakayanan ng ating mga magulang, nakayanan natin. Always magpasalamat lang tayo kay God. Oo, sir. Talaga nung number 1 sa atin, sir. Mag-pray. Opo. Pero nung nabubuhay ang iyong nanay at tatay, talagang alagang-alaga pa si Kuya Oliver. Inaalagaan talaga nila, sir. Nabubuhay pa yung magulang namin. Wala na sila, sir. Kaya kulang sa sustento na, sir. Pero matanong ko pa, isa pang tanong tayo. Sa palagay mo, ano ang naging reason bakit nasiraan ng bait or na-depress si Kuya Oliver? Ang pagkatanda ko, sir, siguro ilang taon siya. Nagpunta rin sa kanyan, sir, trabaho din sa Manila. Umuwi, parang may ikon na, sir. Ganun ang ugali niya. Unti-unti, yung lumalalamot, sir. Hanggang sa pinagawa nila ng bahay, nananakit na, sir. Pero nung pinagawa ng bahay, hindi na rin siya nag-attempt, hindi na siya nag-attempt na tumakas, kahit ganun lang yung rehas niya. Kasi siyempre, pag matino pa or malakas, kayang-kaya niyang sikwatin mo. Hindi na, sir. Doon na siya. Doon na lang talaga. Doon na talaga ng bahay niya. Hindi nyo siya dinala sa pagamutan. Sa iyong pagkakatanda, siyempre nabubuhay pa yung nanay at tatay. Hindi dinala sa pagamutan. Ang pagkawag ko, sir, hindi yata. Hindi talaga. Hindi. So sana kung nung nagsisimula pa lang napagamot agad. Sana, sir. Kung may pira sila siguro nun, pagamot naman. So ibig sabihin, mahirap na rin talaga ang buhay noon. Ng nanay tatay nyo. Oo, sir. Sa hirap ng buhay, hindi na sila siguro pinagamot. May mga libreng hospital pa naman noon tayo hanggang ngayon. Kahit pina-check up man lang, walang nangyaring ganun. Wala, sir. Siyempre, magtataka ka tayo, nagaganito yung kapatid mo. Kahit isa sa inyo, walang napagtulong-tulong. Ay, pa-check up nga natin, baka nakakain lang ng hindi maganda. Diretso kulong agad. Oo, sir. Since then, nung kinulong, hindi na talaga nakalabas. Ngayon lang siya nakalabas nung dumating ang Team Daddy Frankie. Oo, sir. Ngayon lang lumabas na pinakita niyo siya. Ayun lang ang tumulong na nagpalabas. Okay. So, ayun mga kababayan, mga kabarangay, no? Maraming salamat at pinaunlakan tayo ni tatay na ikwento ang buong pangyayari. Gaya ng aking sinabi, kaya ako po ito ginawa para matigil na rin yung ibang mga kababayan natin na nagsasabi or nagbabash kay tatay. Lawakan na lang po natin ang ating pangunawa. Gaya ng aking sinabi mga kababayan, hindi po tayo pagpare-parehas ng pamumuhay ng inaabot ng pangunawa. Kung sino yung nakaunawa, siya na lang po ang uunawa. Ipag-pray na lang natin si Kuya Oliver na mapagtagumpayan sana niya at sama-sama pa po tayo. Abangan ang kwento. Abangan ang paggaling ni Kuya Oliver. Samahan niyo kaming mag-pray. At syempre mga kababayan, bago po tuloy ang matapos ang programang ito, pakikipag-usap ko kay tatay sa lahat po ng tumulong kay Daddy Frankie,
ay magpapasalamat po ako sa inyo. Lalo na po doon sa nagpadala ng pambili ng pampers, pambili ng mga gamit ni Kuya Oliver. Huwag po kayo mag-alala mga kababayan, ay hindi ko po, kumbaga, bibitawan basta-basta. Hihintayin ko hanggang paglabas. Dahil po si tatay walang cellphone, hindi rin marunong gumamit ng cellphone. Actually, binilhan namin si tatay ng cellphone kagabi, kaya lang hindi rin niya alam gamitin. Kaya ang iniwan naming number is cellphone sa pagamutan is contact number ng Team Daddy Frankie. Para sa ganun ay manotify kami agad sa mga pangangailangan sa ospital. Dahil may mga point na kung ano pang ipapabili, nandoon naman ang inyong lingkod sa Makati. So mabilis ko lang mapuntahan. Nakita rin ni tatay yung bahay ko doon. No, tay? Yes, sir. Nakita mo nakarating ka doon sa bahay ko? Pati si Kuya Oliver mga kababayan nakarating din sa kanilang bahay. Kaya nag-stop over pa, no? So mga kababayan, shout out ko po si Beautiful Purisa Joy at saka kay Rose Gorgeous, kay Manong Jo. Maraming salamat po kay Manong Jo na walang sawang pag-support din sa amin. Kay Ma'am Beautiful Purisa Joy. At sa lahat po na nagpadala through GCash mga kababayan, nakikita ko po may padala dyan na 20, 100, 200. Maraming salamat. Malaking bagay po yan, pambili ng mga gamot ni Kuya Oliver. No? So tay, alam ko yung hirap ng buhay mo. Bigyan din kita tayo mga kababayan. Nakita rin natin tong sitwasyon sa hirap ng buhay. Kaya bigyan din kita tayo ng pambili ng pagkain. Salamat, sir. Ayon kay tatay mga kababayan, kaya hindi siya nag-asawa dahil yung anak niyang bunsong babae, bunso ba yun tay? Oo, sir. College po. Doon na lang siya nagpo-focus. Gusto niya makapagtapos ng pag-aaral ang kanyang anak. No? Tay, bago matapos ang usapan natin na to, mapapanood ng mga kapatid mo to. Kahit sa Ilocano lang, anong mensahe mo sa mga kapatid mo? Kapatid ko, tulungan natin na lang yung kapatid natin si Oliver para may pagamot ni Sir Frankie. Tay, kahit hindi na ako matulungan ng mga kapatid niyo po, ang kailangan ko lang is yung support at pagmamahal sa inyong kapatid. Lalo na paglalabas na siya. Kasi nakita mo naman tayo doon sa bahay namin. Nakakausap naman siya, ay sumusunod. Hindi siya umaalis kung sinabi kong diyan ka lang. Maghihintay lang siya ng pagkain. Yun lang po ang hiling ko at ipag-pray natin, no? Oo, sir. Sige. Tay, magbibigay ako tayo ng dahil sa kabutihan mo, ibigyan kita para may pambili rin kayo ng pagkain dito, ulam. Na? Salamat. Ano madalas ulam nyo dito, tay? Minsan, sir, isda, gulay. Gulay. Sige, tay. Tatamay mo, tay. 1, 2, 3, 4, 5,000. Ay, salamat, sir, na hindi ka nagtikwarta. Igatang iti bagas. Awan, tay bagas? Awan, sir, so igatang ko bagas sa atin, sir, nga kanon, ilmutong kanon. Mga anak mo tayo na 2 lalaki, sabi mo 2 lalaki, 1 babae. Nasaan nakatira yung 2 mong anak? Yung panganay ko, sir, sa konsepsyon, yung siya nakapag-asawa. Ilan na anak niya? Isa, sir. Ay, yung isa naman, 2 na, sir, yung anak niya. nasaan naman? Diyan lang, sir, sa Bintinila. Bintinilla. Pumapasyal din sila rito. Oo, sir. Madalas din. Madalas din sila pumapasal dito, sir. Kumusta naman ang relation ninyong mag-aama? Ayos lang, sir. Ayos Sa naman. amin. Okay naman. Okay naman, sir. Salamat sa Diyos. Salamat. So tay, maraming salamat sa pag-cooperate mo sa amin. At sana pagbalik namin, kung sakasakaling kailangan ka pa namin, sana sama ka ulit, no? Oo, sir. Hindi ka sana madadala, no? Alam ko mahirap yung pinagdaanan natin na maghapon magdamag, pero kailangan talaga minsan yung mga ganun. No? Oo, sir. Tay, thank you so much. Thank you rin, sir. Mga kabayan. Kaya sumusupport ko. Sana Sige. marami pa kayo matulungan, sir. Opo, walang ano man tayo. Basta keep on praying lang tayo. No?
Okay. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta sa Team Daddy Frankie. Kabayan, kung sakaling nandyan kapat nanonood ng bidyong ito, maglalambing po ang inyong lingkod. I-share natin ang bidyong ito para mas makatulong pa tayo. Sa pamamagitan din ng pag-heart, pag-share ninyo sa mga upload videos natin mga kababayan, dyan po kami kumukuha ng itutulong natin sa ating mga kababayan. Pre mga kababayan, sa mga hindi pa nakakilala ng lubos kay Daddy Frankie, ako po ang inyong host, Daddy Frankie. Magpapaalala mga kababayan, baka may mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pwede kayong mag-subscribe dyan at i-click na rin yung bell button nang sa ganun ay lagi kayong ma-update sa mga upload videos pa namin. At lagi po mga kababayan, no, may premiere po kami 7:08 ng gabi. Tutukan po natin mga kababayan. Maraming salamat po and God bless. Magandang gabi. Salamat po.